Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan sino yung nagtanong? Ni Joseph Roman Balleros. Okay, ang tanong ni Joseph Roman Balleros ay may epekto po ba sa baril ang paggamit ng reload na bala? Actually, na-topic ko na ito, pero may mga nag-comment. So, hindi pare-pareho. May nagsabi na meron daw pulis na ayaw magpagamit ng full metal jacket dahil nakakasira ng baril daw ang full metal jacket. May nagsasabi naman na ang reload ang nakakasira ng barrel dahil siguro nasabing nakakasira ang metal jacket dahil matigas. Ang reload ay hindi matigas, mas malambot. Okay, so alin ba dito talaga ang pagkukumparahin natin? So yan, at bago ko bigyan ng opinion yan, kasagutan ay gusto ko lang munang pasalamatan kayong lahat at batiin muna ng isang mapagpalang araw. Ano man ang oras dyan, mga FW, sa mampanig kayo ng mundo, mag-ingat po tayo. Ingatan ang ating kalusugan at lalo tigit ingatan ang ating mga trabaho na huwag tayo maaksidente. Dahil ang pamilya natin ay malayo sa ating piling. Okay? At gusto ko lang pasalamatan yung ating mga subscribers na tayo ay umabot na sa 40,700 plus na mga subscribers. At maraming salamat sa mga ganda ninyong comment, sa pag-like sa ating mga videos at sa pag-share. Lalo tigit maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Dahil ang ating YouTube channel ay ginawa para sa ating mga beneficiaries. Dahil okay ang aking trabaho dito sa Kuwait, huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas sapagkat ako'y walang shop dyan, yung mga nagtatanong. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant. At yung mga nag-i-skip ng ads ay maraming salamat. At ang ating YouTube channel nga ay hindi natin ginawa para sa ating pansariling bulsa. Dahil okay naman ang aking sweldo dito sa Kuwait, sa aming kumpanya. At wala na rin akong pinapag-aral na anak. Kaya ang aking YouTube channel ay ginawa ko para doon sa 6 na bata na mga anak na single parent na ayaw pumasok dahil walang baon. O so binibigyan natin ng pambaon yung 6. So ayan, at maraming salamat din doon sa mga subscribers natin na may ginito ang puso na nagpadala dito sa ating GCash number. Ayan yung GCash number ng aking anak, ang aking tresurera sa Pilipinas. Okay, shout out kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubel Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors Kuwait, kay Anthony Banglista ng Pasay, merong ayaw magpakilala, tawagin nating Sir Adrian. Shout out din kay Conrado Lulalio, Jonar Diaz, kay Dennis Sardona ng Pulang Albay, at lalo tigit thank you kay Nuli Pisa America ng Virginia, USA. Yung huli mong pinadala ay ibinili natin ng reading glasses ng isa nating estudyante na may problema sa pagbasa. Okay, kaya maraming salamat sa inyo. Ang Panginoon ang bahalang gumanti sa inyo. At sana may mga magpadala pa sa ating GCash number para madagdagan pa yung ating mga estudyante at marami pa tayong matulungang mga bata. Okay, yan. So, alin ba talaga dito ang nakakasira ng barrel? Kung ating titingnan, susuriin, ay ang full metal jacket ay hindi matigas. Samantalang ang tingga ay malambot. Ayun, nababawasan. Ayun, nababawasan ang tingga, ang reload. Okay? So, iniisip nung iba na mas nakakasira itong matigas kisa sa malambot.
Di ba? Logic. Pero ang totoo, itong tingga, kasi sinasabi ko na tingga, LED. Kasi may pwede ka naman mag-reload ng ganito rin eh. May nabibili rin naman na head na full metal jacket eh. So, wag na natin sabihin yung reload, yung LED. Ang LED, sa experience ko, pag nakaputok na kayo ng mga 25, meron na lalo pag mainit na yung barrel, kumakapit na itong tingga sa loob ng inyong barrel. Kaya pag sinilip ninyo yung barrel ninyo, ay may mga lead nang kumakapit doon. At meron na rin akong videos kung papaano ninyo linisin o tanggalin ng hindi masisira yung mga inyong yung inyong groove. So, pag marami na kayong kapuputok, ay marami nang kumakapit na LED dito sa tingga. At meron kaming karanasan dahil meron din kami itong wad cutter na ito, gamit namin sa mga 38, ay meron na kaming hindi na lumabas yung bala dito sa hindi na lumabas yung bala dito sa kanyang barrel dahil kumipot na yung butas. Kumipot na. Sa dami ng customer, hindi nalilinisan yung barrel, siguro yung nakaraang araw pa hindi nalinisan, ay bumara na bumara na. Kaya yung mga nagtatanong, yung mga may 38, bakit hindi lumalabas yung bala? Baka yung inyong 38 na barrel ay, kung hindi danaw, ay baka naman, kasi yun ay sakit ng mga danaw, yung hindi lumalabas dito. Baka naman hindi kayo gumagamit kayo ng mga LED na bala, madumi na. So, pag yan ay marami ng LED, mahirap nang lumabas yung tingga. Kikipot na yan. So, kaya ang advice ko, kung gumagamit kayo nito, ako, nung gumagamit pa ako ng mga reload, every stage, linis ako ng barrel para sure ball. Linis ng barrel. Kasi, siyempre, pag madumi yung barrel mo, nawawala na rin yung accuracy niyan. Nawawala na. At saka, pag sikip niya, mas malakas na ang recoil nun. Kasi mahirap na lumabas. Lalakas ang pressure. So, yun ang mga So, para sa akin, mas nakakasira ito. Bakit? Kumakapit yan dyan eh. So, yung nagsabi na ito mas nakakasira, ay siguro kung ito ay nakakasira, baka ang gamitin sa military ay puro ganito na. Bakit mas marami kang mabibili na bakit ang ginagamit? Subukan mo itong bakit walang nagpupul full auto na LED? Kasi nga, babara yan dyan. Pag ito ang ginamit mo sa full auto, babara yan dyan. Pag ginamit mo ito sa full auto, babara yan dyan. Isang magazine pa lang, babara na yan dyan. So, makakasira. Pag bumara, lalong masisira, sasabog ang barrel mo. So, ito yung opinion ko. Bahala kayo kung anong opinion ninyo. Mas nakakasira ito. Dahil kumakapit ito eh. Bakit ito hindi kumakapit? Alam naman natin ang bronze ay madulas. Madulas yan, kaya bronze. Bakit hindi ginawang bakal? Kasi nga madulas ang bronze. Kasi ginagamit sa mga bushing. Kasi mekaniko ako eh. Ginagamit sa mga bushing ng mga sasakyan. Bearing, bushing. Ay bronze. Bronze talaga ang ginagamit yan. Kahit yung mga main bearing ng mga sigunyal bearing, ganyan. Manipis lang ang babit nun. Pero bronze ang ilalim nun. Pagka matagal nang nagamit yun, lumalabas na itong bronze. Sa mga, alam ni Chinchin Gutierrez yan, ating mechanic girl. Yung mga crankshaft. Pag luma na yung makina, makikita mo, bronze na lumalabas do sa mga connecting rod at mga main bearing. Bronze na yun. Nawawala na yun. Manipis lang ang babit nun. So, mekaniko lang ang nakakaalam nun. Shout out kay
mechanic girl, kay Chinchin Gutierrez. So, ayan. So, para sa akin, mas nakakasira ito. Nakakasira din ito. Pero mas makakasira ito. Kaya nga, inihinto na namin ang paggamit nito. Inihinto na namin ang paggamit nito. Nitong ganito. Kasi, pag maraming customer, hindi mo na mapipigilan yung dating ng customer eh. Hindi mo na mapipigilan. At saka ang hirap, siyempre, mas mahirap linisin. Gumamit kayo ng ng lead at saka nito. Tapos linisin niyo, mas mahirap linisin itong gumagamit ng ganito. Kaysa dito, ito wala kang ang nandun lang ano lang eh. Ang makikita mo lang sa barrel yung yung carbon na manipis lang. Madali mo brush nga lang ang panlinis nylon brush nga lang eh. Kaya na-advise ko nga na huwag nang gamitan ng metal brush o yung brush na tanso. Hindi na namin ginagamitan pagka ito. Ginagamit lang pagka yung At may video na ako paano nito pagtanggal ng para hindi masira yung inyong mga groove. Okay, so ito pa isa. May nagko-comment na pagka daw ikaw ay pumutok nito, ito ang panghuli mong iputok. Pero hindi ko nire-recommenda yun. Hindi ko nire-recommenda. Bahala kayo. Dahil may nakadikit na tingga, itutulak nito. Pupwersahing itulak nito yung mga nakadikit na tingga dito. So, ano mangyayari sa inyong barrel? Logic. Ano mangyayari sa inyong barrel kung yan ay maraming nakadikit na tingga dyan, tapos itong ipanlilinis ninyo? Wala akong dun kung gawin ninyo, pero hindi ko ina-advise na ito ang ipanglinis ninyo. Pag kayo pumutok sa ito daw ang pambanlaw. Okay, hindi ko ginagawa yon dahil kung makipot yung barrel ninyo tapos itutulak ng malakas na pressure, hindi ko sinasang-ayunan. Pero hindi ko rin kayo sinasabi na wag maniwala sa akin. Kanya-kanya tayo ng paniniwala. Kung yun ang paniniwala ninyo, itong panlinis ng ng mga nakadikit na lead dyan, ay hindi tayo magkapareho ng opinion. Opinion ko ito bilang isang mekaniko at bilang may isang experience ay isipin lang ninyo na yung mga nakadikit dyan ay pupursahin ninyong itulak ng malakas na pressure nito. Mas maganda na yung tanggalin mo na lamang ng ipanlinis mo na lamang ay may ako dyan. May ginawa akong panlinis dyan. Talagang yung barrel ko hanggang sa naibenta ko yun, naka 20,000 yun. Ayos pa. Malakas pa. Dahil ito, kung talagang maingat kayo dito, 30,000, 35,000. So, pwede pa itong hindi agad masisira. Pero ang sinasabi ko ay nakakasira ito kung hindi kayo marunong maglinis. Yun, sa akin. Baka naman ako mabas na naman. Kung kayo ay putok ng putok, na hindi kayo naglilinis ng barrel ninyo, pagka nakaisang, siguro mga maximum na 150 hanggang 200, pwede pa. Pero pag lumampas na kayo ng umabot na kayo ng 500 at hindi pa kayo naglilinis niyan, makakasira na ng barrel yan para sa akin. Dahil nga, marami nang nakadikit dyan. At pag marami nang nakadikit dyan, mahirap na lumabas yung head dito. Kikipot yan. So, yun ang experience ko. Dahil dito nga sa amin ang pumuputok dito minsan ang isang bala pinakang minimum 100 na bala. Dahil ang isang customer dito, 20 amo ang kada purchase. 20 amo minimum ang mo. O edi pagka nakalimang customer yan, o 6 na customer, di 5, may 100 na kakaagad. Ay ilang customer ang paulit-ulit na gumagamit ng isang baril sa isang araw. So,
Kaya yung aming paggamit nitong LED ay inihinto na namin. Okay. So meron namang mga may LED pero sa dulo lang nakalagay kamukha nitong aming Magnum 44 at dulo lang ang meron. Itong kaya mali tumawag ng full metal jacket ay merong jacket lang. Hindi man full metal jacket. Jacketed lang. Kasi meron namang hindi full metal jacket eh. Ay kamukha nito, hindi to full metal jacket. Paano masabing full metal jacket yan? Yung ano niyan, yung ilalim niyan ay hindi naman full yan at merong Okay. So, meron ding ito ang full metal jacket. Yan. Pati yung likod, full metal jacket. Meron ding ito ang jacket lang Metal jacket lang ito. Ayan ang pagkakamali. Kaya maraming nagkakamali diyan Itong isa full metal jacket, ito metal jacket lang ito. Okay, so ito rin, hindi rin ito full. Okay? So, ayan ang ito ay opinion ko na walang gumagamit na full auto nito. Instead, ito ang ginagamit sa full auto dahil ito ay mas harmful pag ito ginamit. Yun na lamang ang pinagbabasihan ko. Walang at ito ay hindi kumakapit sa loob ng baril. Itong bronze o brass, hindi to kumakapit. So kung ito hindi kumakapit, hindi to at ito ay madulas sa loob ng baril. So ayan, at yan ang aking experience, opinion. Kung may kayo na ibang katuwiran, nasa inyo na yan. Sa akin lang sa experience ko, ito ay kumakapit sa loob ng baril. So ito ay mas harmful. Pero wag niyo kayo makakamali. Pero kung kayo naman ay masipag maglinis, hindi naman ito harmful. So nasa paggamit din Nasa paggamit din. Makaka-harmful ito sa baril kung tuloy-tuloy ang gamit ninyo, 100 na at hindi kayo naglilinis, ay maging harmful. Baka sabihin naman nyo, sir, ako pumutok ako ng 200, hindi naman nasira Hindi nga masisira sa isang gamitan lamang ninyo. Yung paulit-ulit. Mga baser ko na naman. Hindi nakakaintindi ng paulit-ulit. Palagi. Hindi ko naman sinabi na, ay sir, pumutok nga ako 500, hindi nasira siyempre, yung paulit-ulit lamang yun. Yung paulit-ulit. Hindi naman yun hindi ko naman sinasabi na pag kayo gumamit nito ng 500, sira na yung baril ninyo. Hindi. In the long run. Lahat ng bagay, kumbaga yung sapatos mo, nasira ba naman sabi mo, yung sapatos ko nga, hindi agad nasira, isang buwan. Paano naman? Siyempre yung ilakad mo yan ng 1,000 milya. Hindi masira yan. So yun lang ang masasabi ko, yung paulit-ulit. Hindi naman yung karakaraka. Iba yung instant. Okay, so mahirap na. Marami tayong buzzer pagdating sa mga ganyang mga opinion natin. So maliwanag. Kung kayo ay masipag hindi naman ito makakasira. Okay. Dahil gagawin ba naman yung bala na yan kung makakasira ka kaagad yan? Kung tamad kayo pa, kahit naman sasakyan, huwag kayo mag-change oil. Huwag kayo mag-change oil ng 50 kilometers, 50,000 kilometers. Kung mangyari sa inyong makina. Ganun lang yan, parang nag-change oil lang kayo. Okay, kumbaga, kada ninyo, linis ng barrel, parang change oil. Ganun din yan, lahat ng mga bagay na kayo tamad maglinis, madaling masira ang mga bagay na hindi agad nililinisan. So, ganun lang ang aking sagot dyan, para maliwanag tayo. Okay, God bless us all at bago tayo magtapos ay babasahin ko lamang yung ating mga community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, si Ranyuan
ay mayroong 100 plus na engagement. Perfect ang kanyang attendance sa ating YouTube channel. Si NDC Noy Peace America, bago pa lang sa ating YouTube channel, meron na agad 29 na engagement. Si Rinaldo Arsenio ay may 71 engagement. Si Alias Baby ay 8 ang engagement. At yung ating Muse sa YouTube channel natin, si Mechanic Girl, Miss Chinchin Gutierrez ay may 100 plus na engagement. Perfect yan. Di umabsent sa ating mga upload videos. Okay, shout out kay Ranyuan, kay Noy Peace America, kay Rinaldo Arsenio, kay Alias Baby, at shout out din kay Miss Chinchin Gutierrez, ang ating mechanical. Okay, thank you very much. God bless us all.